Antipolo House offers stunning city views, mountain views, and this open plan house, maganda to for entertaining family and friends. At meron siyang infinity pool, sir. Itong next, papakita ko sa'yo. This is the Tagaytay House. It is fully furnished with bespoke designs from marble countertops hanggang lighting design. Magandang regalo po to sa wedding, sa future son-in-law niyo po. Morning. Sir? Ano yung suot mo? Ha? Paano ka makaka-close ng seal kung mukha kang manang dyan sa haba ng palda mo? Ayusin mo yan. Go! Han? About closing the sale, hindi mo ba i-congratulate si Edward? Na-convince si Mr. Sutherland to buy the property. At hindi lang yun, Han. Na-secure niya ang partnership deal kung saan tayo ang magiging exclusive realtor nila. Anong gusto niya? Bigyan siya ng medal? Baka pag pinuri yan, maging complacent na naman. Wala na talaga akong ginawang tama. Paulo, Yes, Dad. Harry just called me this morning. Kukuha daw siya ng bagong property. Nasa conference room na po siya kasama isa sa mga agent natin. Let's go! Let's go. Sir, may nagustuhan na po ba kayo? Mamaya na natin pag-usapan ng mga properties. There's something else that I want. Excuse me, may kukunin lang ako sa taas. Bastos! Ano to? Bakit ganito ang empleyado niyo, Greg? I came here to do business, not to get assaulted. Taka, huwag niyo akong baliktarin, ha? Hindi ko gagawin yun kung hindi niyo ako binastos. Sir Paolo, maniwala po kayo sa akin. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Tumigil ka na! Have some respect for Mr. Valderrama. VIP client natin siya. Mag-sorry ka sa kanya. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Ako na nga itong nabastos. Siya dapat ang humingi ng tawad sa akin. Do you have any idea what you've done? Kabago-bago mo lang dito, gumawa ka na ng gulo. We could lose one of our biggest clients. Dad, relax. Ako nang bahala kay Mr. Valderrama. Dadalhin ko na lang siya sa men's club. I bet all the women there will make him forget what happened earlier. Pagsabihan mo rin itong bagong agent mo. Dad, pakinggan muna natin si Marge. Baka, I'm sure there must be a reason kung bakit niya nagawa yan. Doesn't matter. Sa negosyo natin, client is king. Kaya hindi niya dapat pinastos at sinaktan si Mr. Valderrama. Sir, ako po yung biktima dito. Ganun na ba kababa ang tingin mo sa mga empleyado mo? Na kahit binastos at inaabuso, kliyente pa rin yung importante? See that? Sumasagot pa. I've had enough of your insubordination. Ha? Kunin mo na yung mga gamit mo. Umalis ka na because you're fired! You're fired!
ho ako yung pinaparusahan mo. Ako ho yung na-sexual assault dito. Di ba dapat pinoprotektahan niyo ako? Pinagtatanggol. Bakit niyo ako tatanggalin sa trabaho? Dad, si Marge, she's a good agent. Siya yung tumulong sa akin para kunin yung Sutherland account. You can't just fire her like this. Didn't ask for your opinion. Nakita niyo kung paano niya ako sagot-sagutin. Hindi niya nanirespeto ang authority ko, that's why she has to go! Paulo, wala ka bang gagawin? Mali na si Dad. Hindi mo pipigilan. Ala! Pwede ba huwag mo ko pangunahan? Stop it! That's enough! Your bickering won't help, please. Huwag niyo nang questionin ang desisyon ko. Last time I checked, I still run and own this company. Kaya ako ang masusunod. You no longer work here. Umalis ka na. Hindi niyo po ako kailangan pagtabuyan. Dahil ako mismo ang magkukwit. Ayoko maging parte sa isang kumpanya na hindi patas ang pagtrato sa mga empleyado. Si Jobert! Jobert? Jobert! Jobert, gising! Jobert! Jobert! Ma, dito ka lang. Hihingi ako ng tulong. Jobert! 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 Gumising ka, anak ko! Jobert! Jobert, gumising ka! Jobert! Jobert! Gumising ka naman, anak! Jobert! Jobert! Anak, napagod yung ulo niya, tapos hindi siya nagigising! Jobert! Pasensya na po. anak! Ma'am, sandali. Hindi po sana yung kapatid ko na hindi kami kasama. Pasensya na po talaga, hindi po talaga pwede. Kami na po ang bahala sa kanya. Jobert! Kayo po bang relatives ni Jobert Castillo? Opo. Ano na po ang kalagayan ng anak ko? He's stable for now. Pero may nakita kaming head trauma. Posibleng nakuha niya yun during seizure. There's bleeding inside the skull. Ibig niyo sabihin, kailangan mo operahan ng kapatid ko. Tama kayo. Kailangan natin ng emergency surgery para ma-relieve ang pressure at ma-avoid ang serious brain damage. Magkano ho kailangan? Mga around 200 to 300,000 pero hindi pa kasama doon ng mga gamot. Maiwan ko muna kayo. Hala, okay lang ba? Ako po si Marjorie. Nagtatrabaho po ako sa Torre Campo. Gusto ko sanang makausap si Sir Edward. Importante lang ho. Naku, wala siya dito eh. Nasa Iloilo si Sir Edward. May in-attendance siyang parang convention ba tawag doon? Ay, naku, sa Martes pa, balik nga. Salamat po. Anong ginagawa mo dito?
Diba sinisanti na kita? Ha? Bakit mo pa kami nisok sa mismong pamamahay namin? Sir Greg, Sir Paulo, nasa critical pong kondisyon yung kapatid ko. Kailangan na kailangan nung siyang operahan. Nakikiusap po ako sa inyong dalawa. Tulungan niyo po ako. Wala na po akong ibang tao malalapitan. Dad, why don't we just help her? Ha? It's not a big deal. Tsaka isa pa, magaling siyang agent. It's better to have her kesa ma-pirate ng ibang company, di ba? We don't need an insubordinate like her. Baka sagot-sagutin lang ulit ako nito. Makakahanap pa tayo ng iba pang mas magaling sa kanya. Sir, kayo na lang po ang pag-asa ko. Parang awa niyo na po. Buhay ng kapatid ko nakasalalay dito. Kailangan na po siyang operahan. Ayaw ko po siyang mawala sa akin. Stop wasting my time, Miss Castillo. Kahit magmakaawa ka pa, my answer is still no. Sir Grant, parang awa mo na. Buhay ng kapatid ko nakasalalay dito. Tama na yan, ha? Mamaya, may makakita pa sa'yo dito ibang tao. Akalain nila, ikaw yung isa sa mga babae na naghahabol sa akin. Don't worry about it. I'll see what I can do, okay? Dad. No! Not going to happen, Paulo. Kung gusto mo maging president ng company one day, hindi emosyon ang paiiralin mo. Baka abusuin ka lang ng iba. Umalis ka na, Miss Castillo. Let this be your last warning. Kapag bumalik ka pa dito, papupulis na kita. Go! Ma, Marge, kamusta na yung lakad mo, anak? sorry po, Ma. Ginawa ko na po lahat. Binaba ko na yung pride ko. Nagmakaawa na ako, pero tumanggi talaga silang tulungan ako. Marge, ano kaya? Hanapin natin si Papa mo. Kailangan hingan natin siya ng tulong. Hingan natin ng tulong si Papa mo. Ma, pinabayaan na tayo ni Papa. Di wala nga siyang pakialam kung nakakain na tayo, kung saan tayo natutulog, kung sa kalsada pa. Ma, sa tingin mo ba, bigla na lang siyang maawa? Tutubuan ng konsensya na tulungan tayo? Huwag mo nang isipin si Papa. Marge, wala na tayong ibang magagawa. Kailangan maligtas ang kapatid mo bago mahuli ang lahat, Marge! Doktor yun yung Jobert na. Marge, baka may nangyari na kay Jobert. Marge, Diyos ko, wag naman sana. Jobert. Jobert. Dok, kamusta na po ang anak ko? Hindi mo
Diazepam 10 mg IV now. Okay? Monitor his vitals. Monitor his vitals. Okay? Push. Medyo nag-stabilize na ang pasyente. Kindly closely monitor the patient. I'm Dr. Gatchalian. In-endorse na sa akin ni Dr. Lazaro ang case ni Jobert. Kailangan nang maoperahan ang pasyente. Kung hindi, tataas ng tataas ang pressure sa utak niya. Pwede siyang makoma o tuluyang mamatay. Dok, paano ho yun? Wala pa kaming perang pambayad. Naghahanap pa kami ng pera, Dok. I understand. Pero kailangan niyo na pong kumilos kaagad. We already gave him anti-seizure med at mga iba pang gamot para bumaba ang pressure. Pero temporary lang yon. The bleeding is getting worse. Every second we lose, we're risking permanent brain damage. Dok, parang awa niyo na. Pwede bang operahan niyo na yung kapatid ko? Babayaran namin, maghahanap kami ng pera, utang kami, gagawa ako ng paraan, Dok. Iligtas niyo lang yung kapatid ko. Parang awa niyo. I want to help Miss Castillo. Pero the hospital can proceed without at least a deposit. Doc, tuloy niyo na po yung surgery. Ako lang bahala sa lahat.